Hello, sa mapagpalang umaga po mga kapatid. Purihin ang Panginoon at tayo ay ginising na muli sa araw na ito. At ang ating pag-aaralan po ay pinamagatan pong Confidence in Troubled Times. At ang verse po natin ay mula sa Psalms 91, verse 1 and 5. Ang sabi po dito, He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Verse 5. You shall not be afraid of the terror by night, nor of the arrow that flies by day. Amen. So, sabi po dito sa ating Our Daily Bread, some kids love to brag about their dads. If you eavesdrop on neighborhood conversations, you'll hear children saying, "My dad is bigger than your dad," or "My dad is smarter than your dad." But the best brag of all is, "My dad is stronger than your dad." This boast is usually in the context of a warning that if kids are threatening you, they'd better beware because your dad can come and take them all down, including their dads. Believing your dad is the strongest guy on the block inspires a lot of confidence in the face of danger. This is why I love the fact that God our Father is Almighty. That means that no one can match His strength and power. Better still, it means that you and I abide under the shadow of the Almighty in Psalms 91 verse 1. So it's no wonder the psalmist can confidently say that he will not be afraid of the terror by night nor the arrow that flies by day in verse 5. Regardless of what today may bring or the trouble you are now going through, don't forget that your God is stronger than anything in your life. So be confident. The shadow of His all prevailing presence guarantees that His power can turn even the worst situation into something good. God is greater than our greatest problem. Amen. Purihin ang Panginoon. Napakaganda. Ano po. Ito, nakaka-relate talaga tayo kasi kahit ano pa yatang probinsya natin, kahit anong um, edad natin ngayon, kahit anong generation tayo, makaka-relate tayo na once during our childhood, ano po, ay naranasan natin yung magpayabangan ng tatay natin. Ano po, mas pogi tatay ko, mas matalino tatay ko, di ba ganun yung mga bata. Paanuhan sila. Tapos pagka natithreaten sila, yun nga ang sinasabi nila na, mas malakas sa'yo ang tatay ko. Tapos, yung tatay ko ang pinakamalakas. Talo pa yung mga tatay niyo, di ba ganun? So, andun yung pagyayabang na ako, huwag mo kang gagalawin kasi yung tatay ko mas malakas sa inyo lahat, tsaka kayang-kaya kayo, pati ang tatay niyo. So, ganun tayo magyabang ng ating mga tatay, ano po, at alam ko lahat tayo ay naranasan yun. Ah, kahit nga hindi sa Pilipinas kahit sa ibang bansa, ang mga bata, ganun din. Nagyayabangan din sila kung kaninong tatay ang pinaka-pogi, kaninong tatay ang pinakamalakas, kaninong tatay ang pinakamatalino. So it's lahat po yan ay lahat po ng bata ay napagdaanan yan, ano po. So sabi dito, believing your dad is the strongest guy on the block inspires a lot of confidence in face of danger. So pag ang paniwala po ng isang bata is yung tatay niya ang pinakamalakas doon sa area nila, malakas din ang loob niya. Andun yung confidence niya na walang makakagalaw sa kanya, walang mangangahas na talunin siya or ibuli siya dahil yung tatay niya ang pinakamalakas doon sa place nila. Ano po? So, this is why, yung author po, sabi niya, this is why I love the fact that God our Father is Almighty. Yun po, ano po, that means that no one can match His strength and power. So tayo din po mga Kristiyano, dapat po tayong magalak, dapat po nating ipagyabang na ang ating Father ay Almighty. So pag may kinakaharap po tayo mga problema, binubuli tayo ng kaaway, sinusubok tayo ng diablo, kung ano-ano pa yung mga ginagawa ng may mga problema tayong kinakaharap. Pagyabang natin sa harap ng kaaway, kung ano po yung kaaway natin, pagyabang natin na my Father, my God Almighty, is the greatest of all. Ano po, hindi mo siya matatalo, hindi mo siya kaya, makapangyarihan ng tatay ko.
'Di ba gano'n dapat yung ating mindset at gano'n dapat yung sasabihin natin in face of trouble at sa harap ng kaaway. Ano po, dapat andun yung confidence natin na yung tatay natin ang pinakamalakas sa lahat. Sabi nga dito sa Psalms 91, ano po, uh, we dwell in the secret, we abide, sorry, we abide in under the shadow of the Almighty. At dun sa verse 5 nga po, you shall not be afraid of the terror by night, nor of the arrow that flies by day. So, wala po tayong kinatatakutan na na mga kapahamakan, ano po. Wala tayong kinatatakutan ng mga problema kasi alam natin, confident tayo na yung tatay natin ang pinakamalakas sa lahat. Yung tatay natin ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Di ba nga po yung sabi po ni King David sa Psalms 23, ang sabi po niya, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. So, dapat ganun din po tayo. Ano po, dumaan man tayo sa maraming pagsubok, dumaan man tayo sa maraming problema, maraming tukso, andun yung ating confidence na hindi ako matatakot, um, hindi ako matatalo dahil ang tatay ko ay makapangyarihan sa lahat. Ang aking ama ang pinakamalakas sa lahat. Ano po? So, hindi po natin dapat sasadyain na pupunta tayo dun sa lugar ng mga temptation or mga problema para lang patunayan na ang Diyos ang pinakamalakas or ang ating tatay ang pinakamalakas. Ano po? That is tempting God. Ano po? So, hindi po dapat. Pero kung may kinaharap man po tayo, kung meron tayong mga kinakaharap ng mga problema, andun yung panghahawakan natin na ang tatay natin ang pinakamakapangyarihan sa lahat. At sabi din po sa Romans 8:31, if God be for us, who can be against us, 'di ba? So, yun yung pagkunan po natin ng confidence bilang mga anak ng Diyos na kung kasama ko ang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, pinakamalakas sa lahat, anong sa akin? Anong makakagalaw sa akin, 'di ba po? Walang makakagalaw sa akin. So regardless of what today may bring or the trouble you are now going through, don't forget that your God is stronger than anything in your life. So ano man po yung pagdaanan natin sa maghapon na ito, or kung meron na po tayong pinagdadaanan sa ngayon, always remember, huwag po natin kakalimutan ang ating Ama, ang ating Diyos, siya po ang pinakamalakas sa lahat. So be confident. At ang nakakatuwa pa po doon, ang ating Diyos po, hindi lamang siya all-powerful. He is all-knowing din at present everywhere. So, nasaan man tayo, walang lugar na hindi abot ng kanyang kapangyarihan. Walang lugar na hindi niya kayang mag-intervene. So, nasaan man tayo, nasa basement man tayo, nasa rooftop, o nasa ilalim man tayo ng tubig, or nasa himpapawid, lahat po yan, present ang ating Ama. So, lagi natin siyang kasama. Kaya, hindi magtatagumpay ang mga gawa ng kaaway laban sa atin. Yun po yung nakakatuwa doon. Kasi talagang literal na hindi niya tayo iniiwan. Kahit nasaan tayo, kasama natin siya. At He is also all-knowing. So, alam niya lahat ng nangyayari sa atin. Maaaring yung mga tatay natin dito sa lupa, may mga bagay na hindi nila alam, hindi nila nakikita, hindi nila nauunawaan. Limited lang po ang kanilang paningin. Hindi sila pwede hindi pwede nakikita nila yung nasa harap at nasa likod. At the same time, hindi rin po pwedeng present sila sa dalawang place at the same time. So, ganun po yung limit ng kapangyarihan ng tatay natin dito sa lupa. Pero yung ating tatay sa langit, wala pong limit yung kanyang kapangyarihan. He is present. He is present everywhere, and He knows everything. Wala po tayong maitatago sa Kanya, at maging ang ating kaaway, wala ding maitatago sa Kanya. Alam niya kung ano ang mga plano ng kaaway sa atin. So, andun po yung confidence natin na hindi po tayo matatalo. Hinahayaan lang po ng Panginoon na makaranas tayo ng mga pagsubok, para tayo ay lumakas, para tayo ay tumibay, para tayo ay lumapit sa Kanya. Pero lagi po natin siyang kasama, hindi niya tayo iniiwan. Lagi siyang nakahandang umalalay sa mga panahon na kailangan natin siya.
Lagi po siyang andyan ready, hinihintay lang na tayo ang lumapit sa kanya. So, pagka nakakaharap po tayo ng mga problema, lagi nating isipin, our God is greater than you. Our God, my Father, my God is greater than my problem. Ano po? Kung ano man ang kinakaharap natin ngayon, always remember, God is greater than your greatest problem. Ano po? Amen. Salamat sa Panginoon na meron tayong Ama na pinakamalakas sa lahat at pinakamakapangyarihan sa lahat. Kaya hindi tayo dapat matakot. Ano po? Purihin ang Panginoon at tayo po ay manalangin. Salamat o Diyos for these comforting words, Panginoon. Tunay nga po sa araw-araw ng aming buhay, marami po kaming nararanasan, marami po kaming kinakaharap ng mga challenges, marami po kaming nakakasalamuhang mga temptations, marami pong mga tao sa paligid namin na nagbibigay sa amin minsan ng hindi magagandang experiences, Panginoon. At marami pong mga sitwasyon sa aming buhay, Panginoon, na mahirap mapagtagumpayan, Panginoon. But thank you, Lord, that you are there. Lagi mo ko kaming sinasamahan. Hindi mo kami pinapabayaan. Alam nyo ang lahat ng bagay, Panginoon. At kayo nga po ang pinakamalakas sa lahat. And help us, Panginoon, to always remember that fact, Panginoon, ang aming Ama, ang pinakamakapangyarihan, pinakamalakas sa lahat, upang andun po lagi yung confidence namin pag humaharap po kami sa mga pagsubok, sa mga problema, or sa mga difficult situations, Panginoon, na andun po lagi yung aming pagtitiwala sa inyo, sa inyong kapangyarihan, hindi po sa aming sariling kakayahan, ano po, hindi po sa aming sariling kakayahan. Kaya maraming salamat, Panginoon, and sa bawat ng araw ng aming buhay, Panginoon, simula po for this day, Panginoon, lagi niyo pong ipaalala sa amin, Panginoon, ang fact na ang aming Ama ay pinakamalakas sa lahat at hindi niyo kami iiwan kailanman, Panginoon. Kaya meron kaming lakas ng loob na harapin ang anumang arrows ng kaaway na ipapana sa amin, Panginoon. Thank you, Lord, for giving us this confidence, Panginoon, and nawa ay may apply namin to in rebuking, Panginoon, ang mga problema na dumadating sa aming buhay. And Lord, we lift up this day to you, Panginoon, nawa ay patuloy po kami pakaingatan, patuloy niyo po kaming bantayan, patuloy niyo po kaming alalayan, Panginoon, at patuloy niyo po namang tulungan ang bawat isa sa lahat ng aming mga kakaharapin sa maghapon na ito. Patuloy ka po namin pinasasalamatan, dinadakil at sinasamba in Jesus' name. Amen. Maraming salamat po sa pakikinig, mga kapatid. Ingat po tayo sa maghapon, and God bless you all.